Welcome again sa AGC Disenyo. For now, gagamitin na natin yung mga properties, yung mga styles, and others para mag-culminate tayo ng iisang drawing template na gagamitin ninyo sa mga future projects ninyo. Tapos tuturuan ko din kayong gumamit ng model space, ng paper space, okay? Paano niyo siya gagamitin sa scaling, lalo na kung gusto niyo siyang i-print, lalo na pagka gusto niyo siyang gawing PDF. Yan. So, paano natin gagawin ito? Pati yung mga fields, yung automatic na siyang nag-update. So, let's get through it. To proceed with our next lecture, gamitin ninyo yung lecture 4. Okay? Kasi yung mga ginawa natin last time na mga layers, mga styles nito, yung text style, yung dimension style, yan, kailangan magamit natin ulit siya. Otherwise, uulitin naman natin from the scratch, di ba? So, again, gamitin natin to. Tapos, pag nabuksan nyo na, Control A, tapos delete. Wala lahat ng drawings natin. Then, save as natin sa application menu. Save as. Yan. Doon tayo sa week 4 naman. So, paki-up 1 level yan. Tapos, week 4. Tapos, papangalan natin dito, Lec 5 na siya. Yan, Lec 5. Midterm, surname, first name, and section. Then, save. Okay. So, we are building this file towards a drawing template na. Okay? And isa sa mga dapat natin gawin ay ang isang title block para gagamitin natin siya all throughout sa ating mga plates. So, let's get started. Umpisahan natin yung paggawa ng title block. So, tulad ng tinuro ko last time, check nyo muna sa layer kung meron ba kayo mapipiling layer dyan for the specific na element. So, this time, pwede to yung TB bound. Okay, so this is for title block, yung boundaries niya. So, click natin yan. Tapos, rectangle tayo. So, REC. So, first corner point daw. So, gusto natin sa origin. So, 0, 0, enter. Okay, tapos, dimension tayo. D for dimension. So, length natin is yung laki muna ng A3. So, yung gagawin mo natin na title block is A3. So, ang haba ng A3 is 420. Okay, pero para ma-accommodate natin yung text mamaya, i-multiply natin sa 100, no? So, 420, tapos add yung dalawang 0. So, 42,000. Enter. Tapos, yung width for triangle, yung pataas niya, is 297. So, 297, dalawang 0 ulit. So, 29,700. Tapos, pataas niyo ilagay. Tapos, click. Ayan. So, meron tayong boundary ng A3 natin. Next, i-offset natin to. So, O for offset. Yan. Offset distance natin is 25, no? Tapos, lagyan ulit natin dalawang 0. So, 2,500. Tapos, click niyo yung rectangle, paloob. Click. Ayan. So, meron tayong boundary niya. Tapos, enter for exit. Now, click natin yung in-offset natin na rectangle. Explode muna natin. Explode. Tapos, gawa tayo ng offset nitong baba na nasa 3,000. So, O, tapos 3,000. Click natin. Then, pataas. Ayan. Okay. Tapos, next na gagawin natin ng offset is itong sa length natin, no? So, first is 3,000 muna. Again, enter. Click natin tong left side. Click here. Okay. Tapos, next naman is 7,500. Click here. Oops, hindi na nakopya. Ulit, offset. 7,500. Enter. Click. Tapos, papunta dito. Next is 5,000. Click. Click. Offset again. 7,000. Click. Click. This time, 5,000 naman. Click.
Then, 8,000. Offset 8,000. TR for trim. Enter. Tapos, isa pang enter. Tapos, cross-select natin ito. Ayan. Tapos, enter again para matapos yung trim. Ayan. So, meron tayong title block dito. Okay. Paghiwalayin pa natin ulit. So, offset. Enter. This time, this is 800. Click here, pababa. Enter again. Enter. 1,100. Click. Tapos, click. Enter. Tapos, select natin to. Select this grip. Then, lagay natin dito sa dulo. Okay. Tapos, gawa tayo ng line L. Click here. And click here. Again, line. Click. Tapat lang muna natin dito. Hover here. Tapos, here. Ayan. Tapos, click natin sa kanyang perpendicular. Tapos, enter. Ayan. Tapos, gawa tayo ng line sa pagitan nito. So, L. Tapos, MTP. First point of mid, here and here. Ayan. Tapos, perpendicular mo lang dito. Ayan. Okay. Tapos, gawa tayo ng line again. Or, computin muna natin ito, no? So, since this is 8,000, divide natin siya sa 3. O, gamitin natin yung calculator. Control 8. Ito yung calculator. So, mag-type tayo ng calculate. So, 8,000 divided by 3. Ayan. So, 2,6 na. Ayan. So, pwede natin gawin. Ito yung magiging offset distance natin. So, copy ko to. Tapos, mag-offset ako. Ayan. Imbis na 1,900, i-copy paste ko dito. Control V. Ayan. Yung kinalculate natin kanina. Tapos, okay. Ayan. Tapos, click ko here, here, and here, here. Tapos, enter para matapos yung command. Then, TR again. Double enter. Tapos, select nyo yan. And select nyo yan. Okay. Next, select natin to. Ito, saka ito. Gagawin natin siyang TB margin naman. Ayan, para mas makapal siya. Ayan. Iba yung itsura niya or kapal niya as opposed dun sa boundaries lang natin. Don't forget na dapat sa inyong L weight naka-check yung display line weight. Okay? Para makikita natin yung difference niya from the other lines. And then mag-trim tayo ulit. So TR, enter, enter, click here. So dito kasi natin nalagay yung ginawa niyong logo. So later on, gawa natin siya ng block. Next, mag-type na tayo ng mga text natin. So empty for mtext. So specify first corner daw. So select natin around here. Tapos hanggang dito sa dulo. Yan. Tapos piliin ninyo si 200 or 300 na aerial. So, try muna natin sila kung ano yung mas kakasya. Tapos, by layer tayo. And then, make it text. Yan. A text dapat. Now, kung hindi siya lumilitaw, pwede nyo unahin munang piliin yung text. Ayan. Matapos din tayo mag-mtext again. So, empty, first corner, second corner. Ayan. Tapos, 300 aerial. Type natin student. Tapos, colon. Okay. Tapos, select natin yan. Justification should be top center. Or, wait. Middle left pala. Middle left. Ayan. Tapos, close text editor. Now, ang problem ko sa middle left, masyadong dikit yung first letter natin sa mga lines. So, I think pwede natin siyang i-adjust ng konti. Yan, papunta dito ng
Let's try 10. Maliit lang. 90. Ayan. So, nasa 100 na. Ayan. Kasi ito, pwede nyo adjust nyo papunta dito. Ayan. So, I think this is okay na. Okay. So, gagawin nyo dito, select nyo lang yung mtext na yan. CO for copy. Select nyo here. Then, copy natin sa mga kanto nila. Ayan. If tulad ko, hindi siya naka-multiple, so dapat naka-M siya, multiple. Tapos select ko here, here. Ayan. Hanggang malagyan natin lahat ng mga headers natin. Okay. After nitong sa student, professor naman nalagay natin. Professor. Tapos adjust nyo lang ito dito. Ayan. Same here. Project title naman dito. Adjust natin. Ayan. Next is sheet content. Next is grading. And lastly, sheet number. Sheet number. Now, since hindi na siya kasya dito, ito ay liliitan natin ng style, font style. So, I think this is 250. Try natin kung gagana siya. 250. No. Ayan. So, 200 ang gumana sa kanya. Ayan. So, 200. Tapos, adjust lang natin yung kanyang text box. Okay. Next, gawa tayo ng text dito. So, empty again. First corner here, second corner here. And this time, pangalan ninyo nilagay niya, no? For example, ang pangalan mo ay Calatrava Santiago D. Ayan. Tapos, enter yung student number nyo. So, for example, student number mo is 2026 0, 01, 01, 2, 3, 4, 5, 6. Kunyari lang ganyan yung student number nyo. Okay, so itong nasa baba, okay, hindi natin siya i-bold, no? So, pili lang ninyo 400 Arial. Yes. Yan. Tapos ito, dapat naka-bold siya. So, pwede nyo piliin yung bold dito. Kaso kasi lahat sila na ay nagiging bold letter. Pwede din gamitin itong bold letter dito sa ating ribbon panel. Pwedeng click nyo yan or pwede din Control B. Yan. Pareho na din na mangyayari doon. Okay. Next, justification niya, gawin nating middle center. Ayan, middle center. So, ang purpose niyan, kapag mas mahaba pa yung pangalan nyo, for example, may nilagay pa kayong pangalan dito, bawa, may, ayan. O, diba? So, mas mahaba pa yung pangalan mo, pero, kasyang-kasya pa din siya sa gitna. At, no need na mag-move ulit or ipapantay nyo siya sa gilid kasi automatic yung justification niya. Okay, balik ko lang sa original na name niya. Ayan. Okay, so it's your name, surname first. Tapos, next is your professor's name. So, ang gagawin natin dito, kakopy lang natin to. Para mas madali natin siya makopy, gagamitin natin si OSNAP. But, double check nyo muna kung naka-check sa inyo, right-click nyo dito sa part na to, kung naka-check sa inyo itong insertion na OSNAP. So, kailangan naka-check yan para gumana yung gagawin natin. Okay, so select natin itong mtext na ginawa natin kanina. Tapos, CO for copy. Enter. Pag tinapat mo dun sa gitna niya, ayan, lilitaw yung insertion point niya. Yung insertion point niya, yung kanyang middle center na grip. Okay, so pagka nandyan yung ating justification, lilitaw din yung insertion OSNAP dyan. So, click ko here. Tapos, pag gusto ko naman maging gitna dito, gagamitin natin ulit si MTP. MTP, enter. Select natin yung corner and the second corner. Ayan, nasa gitna na siya.
Okay. Tapos para maging mas maayos pa siyang tingnan, syempre adjust natin 'to, no? So, select ko yung grip here, papunta dito. Yan. Or mas maliit pa, no? Lagyan natin ng gap. Tapos, gawin natin tong 300 lang siya. Okay, 300. Okay, tapos, syempre, pangalan ko. Tapos, subject section dito. So, kunyari, ito yung subject. Tapos, yung section nyo. Ayan. So, subject naman natin, it's either CAD 1 or CAD A. So, syempre, alam na ninyo kung ano yung subject nyo. No? Tapos, ito, paki-bold letter na lang yan. Control P. Okay? So, project title. So, syempre, may iba't ibang mga title tayo, no, para sa ating project. So, copy din natin to dito. So, since puro 300 na yung lalagay natin dito sa mga katabi. So, copy, tapos select natin itong insertion point. Then, same technique. Off ko muna yung OSNAP. MTP. Tapos, select ko yung corner. Tapos, corner dito. Ayan, pantay na siya. And, i-delete natin yung may bold letter. Ang kailangan lang natin is yung regular font natin. Kasi, ilalagay natin dito is CAD A or CAD 1 template. Alin man sa dalawang yan. CAD A or CAD 1 template. Tapos, copy natin ulit. Select natin yung insert. Hindi ma-select. Ayan. MTP ko na lang ulit. MTP. Select. Select. Ayan. Tapos, double click natin ulit tong mtext. Lagay naman natin dito is date. Ayan. Tapos, adjust na lang natin. Ang lakihan natin konti. Mga around here. Ito din. Mga around here dapat. Kasi minsan mahaba yung mga project title. Okay? Tapos, yung sheet content naman, ang gusto kong nakalagay sa sheet content ay ganito. So, copy natin. Tapos, lagay ko dito. Yan. Imbis na tayo ay naka middle center, gusto ko naka top left tayo. Top left. Okay. Top left. Tapos, select natin here and here. Tapos, adjust lang natin. So, move. Papunta dito. F8 ako na para naka-ortho. Adjust ko ng 100. Then, select ko ulit. Adjust ko ulit ng 100. Okay, so, lalagay natin dito kung ano yung mga content niya, no? Yan. I-type muna natin, insert contents here. Yan. Tapos, adjust natin to papunta dito. Ayan, para pagka tinype natin to mamaya or later na mga projects natin, maglilist na siya dito sa contents, no? And minsan, I think gawin na din natin tong naka-bold. Yan. So, Control B para naka-bold. So, madali ko makikita kung ano yung nilagay yung mga contents dito. Okay, tapos, sa grading, under niya, meron tayong tatlong mga ilalagay, no? Meron tayong quality, completeness, saka neatness. So, ang sukat ng mga iyan is nasa 200. So, gawa muna tayo dito. Ayan. Tapos, imbis na 400, 200 lagay natin. Okay. So, quality. Okay. Tapos, again, palitan natin yung kanyang justification. Middle center. Balik tayo sa pagiging middle center niya. Select. Then, MTP. Click here and click here. Tapos, copy natin sa kabila. Copy and copy. Yan. Dito, lagay natin completeness. Tapos, sa dulo, neatness.
Kapareho lang din 'to ng na-discuss ko sa iba na grading rubrics na correctness, ito yung quality, yung completeness, tas yung neatness, tumutukoy naman sa composition. Okay? Tapos, dito sa baba, lagay natin total. So, I think mas okay ito kung naka top left. So, kokopyahin ko lang yung sa sheet content, lagay ko lang dito. Tapos, imbis na naka-bold, hindi siya dapat naka-bold. Regular lang siya. Tapos, lagay natin total. Tapos, equal. Total, space, tapos equal. Yan. So, dyan ako maglalagay ng grade nyo. Okay, then, lastly, select natin yung isa lang dito na naka-middle center. Yan. So, copy. Yan, select natin yung kanyang yan, insert point. Tapos, MTP, corner, and corner. Type natin dito, A. So, it stands for architectural. Select nyo yan. Tapos, Control B for magiging bold siya. Tapos, let's make it 400 bold. 400 bold. Tapos, kopyahin natin to. Copy. Tapos, MTP again. This time, gagawin natin siyang 500 naman. So, pwede natin i-modify naman dito yung font. Yan. Tapos, type natin muna, for the meantime, 100 lagay natin. A100. Tapos, tanggalin natin yung kanyang bold. Ayan. So, meron tayong title block. At titira na lang yung ating logo. So, kung meron na kayong logo at nakasave na to sa ibang file, pwede nyo siyang i-import. Yan. Pwede nyo siyang i-drag and drop dito. Yan. Pwede nyo siyang i-drag and drop dito. Third ang gagawin ko dito sa aking file. Yan. So, for example, ito, meron akong logo dito. Yan. So, pakisave yung logo na logo underscore surname underscore first name. Dagdagan na lang natin. Underscore section. Yan. So, pwede nyo gawin dito. Pwede nyo siyang i-drag and drop dito. Yan. Tapos, tatanungin niya sa'yo, specify insertion point. Yan. Saan mo daw ba gustong i-insert? So, pwede nating ilagay either sa origin, pwedeng mag-base point ka, pwede ka mag-scaling ka. Okay, pero gusto ko muna siya ilagay sa labas na para makita ko kung pasok ba siya dito sa ating drawing area. So, click ko dyan. Ayan. So, pag ka-click, titinan nyo muna, ano yung next na tanong sa iyo ni AutoCAD? Ano daw ba yung X factor mo? X scale. So, normal lang tayo, 1 lang muna na. So, enter, 1. Y scale factor, use scale factor, sabihin pareho siya ng scale factor, uniform lang. Okay lang yan. Tapos, walang rotation angle, 0 lang yan. Enter. Ayan. So, ito yung aking logo. So, masyado siya maliit, no? Now, kung pareho nyo ako na masyadong maliit yung logo, ganito ang gagawin natin, no? First, sukatin nyo muna. Ano ba yung dimension nitong naging logo nyo? So, select ko itong quadrant. Yan. So, ito ay 31. Okay. So, tandaan nyo kung sa inyo, kung ano yung number na iyan na lumilitaw. Okay. Next, dapat alam din natin yung destination na scale. So, since 3,000 yung laman ng ating title block kanina for ating logo, yan, 3,000 yan, di ba? So, dapat at least nasa 2,500 yung laki ng mga magiging logo natin. So, paano ang equation nun? So, 2,500, yung destination na scale, i-divide natin doon sa original scale, which is 31. So, pwede nyo gamitin again yung inyong quick calculator, Control 8, para makapag-calculate na kayo na mabilisan. So, 2,500 natin 0. 2,500 divided by 31. Enter. Ito yung magiging scale factor natin. Paki-copy lang ito. Control C. Tapos, select nyo yung logo nyo. SC. Enter. Base point, itong gitna. Tapos, paki-control V. Dito yung scale factor na kinalculate natin. So, enter. Ayan. So, naging big enough na siya para sa ating title block. So, select nyo na yung logo nyo. Click nyo yung gitna.
Tapos, MTP, click here, and click here. Ayan na yung logo ninyo. Sir, paano kung kapag ang base point ko wala dito sa gitna? Okay? So, pwede nyo gawin is edit natin yung block. So, double click nyo yung block, tapos okay nyo lang. Yan. Malalaman nyo kung ang inyong base point ay nasa gitna pag ang UCS, ito yung may X and Y, nasa gitna. Pero may another na paraan na para magkaroon ka ng other base point. So, kung naka-on yung inyong authoring palettes, yan, makikita nyo dyan may mga iba't ibang mga parameters dito. Ang gagamitin nyo dito, ito yung base point parameter. Yan. So, select nyo lang yan. Tapos, kunin nyo yung pinakagitna nito. Again, you can use MTP for this. Yan. Pero kung may circle ka naman, natulad sa akin, may circle. So, tapat mo na sa circle, makukuha mo na agad yung gitna. Pero pag wala, MTP ang gamitin ninyo. Okay. Tapos pag na-select na ninyo, for example, select ko dito, magkakaroon siya ng, ayan, parang another na crosshair na itsura. Okay. So, sabihin, yan yung base point niya. So, close block editor niyo lang, save changes, ayan, mapupunta talaga sa gitna yung inyong base point. Okay? Then, kapag okay na yung base point nyo, again, pakilagay na dito para mas mabilis na ninyong mailagay siya sa gitna ng placement ng ating title block. Okay, so nakompleto natin yung ating title block. And katulad ng sa logo, gagawin nyo din tong block, no? Itong title block. So, select natin to lahat. Okay, tapos gawin natin siyang block. So, B for block, enter. Yan. So, bigyan natin siya ng pangalan. So, sa inyo, yung naming natin dito is kung ano yung sukat ng title block natin, which is A3 underscore TB underscore surname nyo underscore first name underscore anong section kayo. Ayan. Okay? A3 underscore TB, so on and so forth. Now, pag pinagawa ko kayo later on ng 20 by 30, so magiging 20x30 naman yan. Magiging 20x30. Pag pinagawa ko kayo. Pero dito sa ginagawa natin today, A3 muna siya. A3. Base point, specify on screen or pick point. Gusto ko pick point agad na para hindi tayo mag-specify on screen. So, pick point natin dito kung nasaan yung origin natin. Tapos, hindi na tayo mag-select object dahil na-select object natin kanina. So, convert to block lang yan. Okay. Tapos, behavior, hindi siya annotative. Okay, kasi ayaw natin siyang biglang magbabago na lang kapag nagbago tayo ng scale. Scale uniformly para mag-stretch out man siya, pasok pa din dun sa mga sukat ng A3 to A0. Tapos allow exploding para pwede mo siyang ma-edit kung gusto mong may baguhin ka pa. Okay? Tapos, uncheck na natin yung open in block editor para hindi na tayo mapupunta doon. Ayan. So, naka-block na agad yan. Okay? Tapos, pwede mo siyang i-save yung block na ito without using save as. So, ang tawag sa command na yun is wblock or wb. Yan. Ito yung wblock. So, anong ginagawa nito? Sinesave niyo yung block mo sa isang specific path. So, paki-save yung inyong block. Make sure na ito ay naka-millimeters ha. Paki-save itong block. Select natin tong tatlong dot na ito para mahanap natin yung ating document, which is under na inyong surname, first name section, CAD1 or CAD-A na folder. Tapos, dun tayo sa AutoCAD files. Then, templates. Okay, dyan yung isi-save ngayon yung A3 title block. Pati yung later ninyo na gagawin ng 20 by 30 na title block. Okay, so make sure naka 2018 na AutoCAD drawing file type kayo. Tapos, save lang natin. Yan. Tapos, okay. So, masasave na siya doon. I-export na siya. Okay, so automatic yan na nandito na siya sa ating file. Now, yung ating AutoCAD file din, nag-i-store din siya ng mga blocks na ginamit natin previously. So, nandito siya sa command na I. I for insert, enter. Ayan, ito yun, no? Ito yung lahat ng mga title blocks and other blocks na sa akin, mga ginawa namin noon na windows saka doors, nandito siya lahat. Okay? So, under ng current drawing, nandyan siya.
Okay? Tapos kapag may mga ganitong logo, yan, ibig sabihin niya, naka-dynamic block siya, which is magiging next video tutorial ninyo, no? Yung series na sinasabi ko last time. Tapos, sa recent, ito yung mga last naman na ginamit ninyo. Okay? Tapos, pwede ka din maglagay ng favorites, so on and so forth. So, for example, try natin yung recent natin. Ito yung A3 title block. So, select natin to. Ayan. Pag may ganitong lumabas, no, i-redefine nyo lang. Redefine. Ayan. So, lilitaw na siya dito. At nagpi-preview siya sa aking crosshair kasi nandoon yung base point. Kung nasaan yung base point ninyo, nandun din yung lagay ng title block sa ating crosshair. So, for example, lagay mo lang dito sa katabi niya. Ayun na siya. Diba? May ibang gamit pa yung mga options dito. For example, ayan, pwede mo siyang naka-check yung insertion point. Pwedeng naka-scale ka na agad. Pwedeng naka-rotate ka na agad. Auto placement. So on and so forth. Ayan. Ngayon, pagka ang inyong block, pag nilalagay nyo, biglang nag-explode, baka naka-check itong explode nyo. So, dapat uncheck dapat yan. Yan. Uncheck dapat yan. At kung gusto mong ulit yung placement ng hindi nagko-close yung command, yan, repeat placement ang lagay ninyo. Okay, so pwede nyong explore na lang yung paggamit nito. Okay, pero for now, ito lang naman yung magagamit natin dyan. Okay. Now, delete natin itong dalawa. Okay lang yan. Kasi, again, nakasave na siya dito sa current drawing ng mga blocks. Nakasave na siya. So, ito ay ginawa namin last year pa, pero lumilitaw pa din sa akin. Kasi, ginagamit ko yung AutoCAD file na kung saan nilagyan namin ng ganitong mga blocks. Now, explain ko naman sa inyo yung paggamit nitong model saka paper space. Model space saka paper space. So, itong nakikita natin ngayon, ito yung tinatawag natin model space. Typically, dito tayo nagdo-drawing. Dito tayo naglalagay ng mga elements natin for AutoCAD. Pagka gusto mo na siyang i-layout or i-print, ito na yung gagamitin nyo. Layout or in this template, nakalagay work ang pangalan, no? Yan. Papalitan naman natin siya mamaya. Ayan. So, pag kinlik nyo yung work, yan. Ang template niya, meron siyang naka-ISO at meron siyang naka-plan view. Yan. Meron na naka-ISO at meron na naka-plan view. Pero since hindi naman natin kailangan ng ISO pa dito, yan. Ang kailangan lang natin na layout is yung typical na view. Yung top view lang tayo. So, mag-plus nga tayo dito. Yan. New layout. Tapos, click ninyo. Ayan. So, pagka naka-layout, ang itsura ng ating interface is nagiging white naman siya. Okay, so parang kino-configure niya para kang nasa paper talaga, no? Kaya nga ang tawag, paper space. Now, ang layout, meron kang dalawang mode, no? Pwede kang nasa model space, pwede kang naka-paper space. Okay? Malalaman mo kung ikaw ay naka-paper space kapag pwede kang mag-pan, no, around your paper. Okay? Pwede mo siyang i-pan. Pwede kang mag-zoom in, mag-zoom out. Yan. Yung mismong paper ang zoom in, zoom out mo. Pero kung ikaw ay nasa model view, yan. For example, double click ko ta. Double click. Yan. Yan. Naka-model view ka. Yan. Okay? So, paano gumagana yung model view sa yung paper view na yan? So, tandaan lang ninyo yung mga commands nito, no? Pag kayo ay naka paper space at gusto nyo maging model space, MS ang ilalagay ninyo. MS. So, pag nag-MS kayo, ayan, gagalaw na siya as in yung model space mo, nakapatong lang sa inyong paper space. Pag nag-zoom out ka, zoom in, zoom out, ayan, ang ginagalaw lang niya, yung model space. Okay, so for example, maglagay tayo dito ng, insert ako ng, ito, king bed. Ayan. Lagay yung king bed dyan. Okay, so kung itong king bed, ayan, siya lang nagagalaw ko dito, pero yung papel, hindi ko siya nagagalaw. Now, pagka sure na ako na ito yung placement ng king bed, ayan, so, pupunta na ako ng paper space or PS. Enter. So, pag nag-zoom in, zoom out naman ako, ayan, hindi nagagalaw yung scaling ng bed na nilagay natin kanina. Ayan. Ano bang purpose talaga ng model space sa paper space? Mas nadali kasi dito mag-scaling. Balik tayo din sa model space. MS. Ang scaling, makikita nyo dito sa baba. Ayan.
So, yung scale of the selected viewport. So, click to adjust scale daw. So, pwede ka mabili dito ng scale kung gusto mong 1:1, ganyan kalaki. Or gusto mong 1:100. Yan. Or kung kulang pa, pwede mo pang lakihan, 1:1000. So on and so forth. Pero syempre, di ba, ang ginagamit talaga natin, 1:100. So, ibig sabihin itong naka-import dito, masyadong malaki, no? Yan. So, again, pwede mo siyang i-rescale na lang, no, kapag may mga mali sa mga sizes ninyo. Pero at least alam ninyo kung ano yung pwede nyo piliin. Okay? Tapos, scale to fit nga tayo. Yan, scale to fit. Ayan. So, kung ano yung laki nitong model space na nilagay mo dito sa layout, ayan, pag nag-scale to fit ka, ayan, ipapasok lang yan dyan, yung drawing mo. Now, kung meron ka pang ibang drawing, for example, ito may laboratory dito nakalagay. Ayan. Pag nag-scale to fit ka, isasama niya yan. Scale to fit. Ayan. So, yan yung purpose ng scale to fit. Paano kung hindi lumilitaw dito yung specific scale na gusto mo? For example, wala akong nakikita dito 1:300. So, magko-custom tayo. Custom. Ayan. Tapos, mag-a-add tayo. Ano daw yung name na lalabas dun sa scale list. So, gusto natin name niya is 1:300. So, yung 1, yun yung paper unit. Yung drawing unit, yung 300. Okay. Tapos, okay lang. Tapos, pwede mo siyang gamitin. 1:300. Ito siya sa taas. Ayan. So, yun yung 1:300. Okay. Yung ating model space, pwede mong baguhin din yung size nito. So, balik tayo sa PS. Yan. Pwede mo siya mabago, no? At pwede mo ding lagyan ng layer to. Yan. So, click natin to. Papansin nyo, kulay yellow siya kasi ang default layer natin ay text. Okay. Pero gusto ko, maging part siya ng title block. So, ilalagay natin siya sa TB bound. Yan. TB bound. Ayan. So, naging red din siya. Yan. TB bound na siya. At kapag nilock mo yan, for example, nilock ko, hindi man siya mababago. Yan. May lumilitaw na padlock doon. Okay. So, yun yung purpose niya. Pwede nyo i-resize to. So, for example, gusto ko hanggang dito siya. Hanggang dito siya. Yan. Okay. Tapos, pwede mo din siyang baguhin ng scale. Dito din. Ayun yung triangle. Or pwede mo baguhin ng kanyang position dito sa mismong paper space natin. Now, paano kung sakali wala kayong nakikita dito na ang tawag kasi dito ay viewport. Pag nawawala yung viewport, paano na yon? So, delete ko muna to. So, kung wala kayong nakikitang viewport, ang pwede nyong gawin, i-click nyo yung layout na ribbon tab, tapos insert view. O, yan din yon. Ayan, insert view. So, pwede natin gawin, ayan, insert view, tapos mapupunta kayo sa model space natin temporarily. Temporarily kasi ito nakikita nyo meron tayong light blue na border. Tapos, for example, ang gusto nyong makita is this bed. Ayan. So, click lang kayo na first corner, tapos second corner. Ayan. Tapos, kung okay na daw sa inyo yan, enter to accept. So, enter natin. Ayan, lilitaw na yung preview ng ating viewport. So, tapos click mo lang dito. Ayan, may viewport ka na dyan. Tapos, kung gusto mong another viewport, insert view. Tapos, select natin to. Ito naman yung gusto natin may view. Tapos, enter. Ayan. So, nagagets niyo, no? So, easily fit na siya kapag ginagamitan natin from this part, no? So, insert view. Pag kinlik natin tong triangle, ito yung kanyang scale, 1:500. Ito namang isa, in lavatory, I think this is 150 naman. So, kung ano yung mag-fit sa kanya. Okay, pero syempre, pwede niyo pa din siyang baguhin. So, pwede kayong mag-PS, paper space, ayan, or MS pala. Ayan, tapos pwede niyo siya mabago pa. Ayan. Okay. Pero kung ito ay hindi lang naman kayo nag-specific na gusto nyong gawa ng viewport, okay, pwede nyong gawin na command is mview naman. So, dinilit ko muna yon. Mview tayo. So, mv for viewport. Tapos, kung gusto nyong buo ito, naka-viewport, so, select nyo na dito. Select nyo dito. Ayan. So, bumalik na yung kaninang ginagawa natin. Tapos, ms lang tayo para ma-edit mo sila.
Okay? So, yun yung pinaka-gist natin ng paggamit ng MS saka ng PS. Now, paano naman natin nako-configure yung laki nitong paper natin? So, magagamit naman natin dito yung ito, yung sa layout, right-click, Page Setup Manager. Page Setup Manager. So, click natin yan. Okay, tapos pwede tayong gumawa ng new dito. Yan, pero since meron tayong plus dito, mas madali na dito, di ba? Yan. Ang gagawin lang natin, mo-modify natin 'to. Yan, modify. Okay, tapos makikita niyo diyan, meron tayong paper size. Yan, paper size. So, currently naka A4 tayo, ang kailangan natin is A3. Yan. So, kung walang A3 lumalabas dito, yan, pwede kayong gumamit ng other printer or plotter. Ito kasi ay actual na printer ko dito. Okay? Pero, pagka kayo ay magpiprint naman, usually PDF muna. Okay? At kung gusto niyo PDF, ang pipiliin niyo dito is the DWG to PDF. So far, ito yung pinaka stable para sa akin na gamitin, no? Pwede niyo magamitin ng AutoCAD PDF saka Adobe PDF. But again, for my experience, ito yung pinaka stable. So, DWG to PDF. Yan. As ito, kompleto na to. Ayan. So, sobrang dami nga lang choices, no? Baka malito kayo. Para maintindihan lang ninyo, ang hahanapin niyo lagi dito, yung ISO, tapos full bleed. ISO full bleed. Ibig sabihin ng full bleed, wala siyang border. Wala siyang border, kaya ipiprint niya ng buo. Kasi pagka hindi siya naka full bleed, no, meron siyang part na hindi ipiprint. So baka pagka nandito sa AutoCAD, parang okay naman yung title block niyo sa drawing niyo. Pagka print, hindi pala napiprint yung dulo. Yan, nakakat siya. So piliin niyo yung ISO full bleed, tapos gamitin natin si A3, tapos yung mauuna 420. O bakit sir mauna yung 420? Yan kasi yung length. Yan, length times width kasi yan. So length, di ba ito yung along x-axis? So 420 by 297. But, if ever man na magkamali ka dito, pwede mong habulin naman yan dito sa drawing orientation. So, make it na landscape siya. Yan. Tapos, yung scaling natin, 1:1. 1:1 lang yan. Okay. Tapos, yung quality, gawin nating maximum. Tapos, later on, gagawa tayo ng plot style table natin. Pero, ito lang muna gawin natin. So, okay. Tapos, close. Ayan. Tapos, gawin natin ito ng pangalan, no? Right-click. Tapos, rename. Ayan. Rename. Lagay natin A3. Ayan. So, lumaki na yung paper size natin. Naging A3 na yan. Next na gagawin natin, paano ipapasok si title block. Ayan. So, gamitin natin si insert command, yung letter I. Tapos, gamitin lang natin yung A3 natin kanina. So, click natin yung A3. Okay, tapos, click tayo somewhere here. Ayan. Tapos, select natin to. Dito sa properties palette natin, may makikita tayo na position X and Y. I-zero lang natin yan. 0, 0. Ayan, mapupunta siya dito. Now, nakita natin sobrang laki niya, di ba? Kasi nga, 1,000 ang ginawa natin. So, paki-scale na lang ito down. No? Scale down. So, SC, habang nakaselect kayo doon sa title block. Select natin tong origin niya. Okay, tapos scale factor natin, 0.001. Enter. Ayan. Okay, pag hindi pa din siya nakuha, SC pa din. Base point. I think 10. Ayan, sumakto na siya. Ayan, sobrahan ko pala na 0 kanina. O, tapos itong viewport, kunin nilang to yung mga kanto nila. Yung F8, turn off ko lang yung ortho. Select ko sa mga kanto. Kanto. Ayan. So, sakto na yung viewport doon sa mismong title block natin. Tapos, Control S para mag-save tayo. Now, tulad ng sinabi ko kanina, gagawin natin automated itong title block natin. So, isa-isayin natin to. So, gagamitin natin yung tinatawag na fields. So, itong title block, double-click natin para mag-open yung block editor. Tapos, okay lang. Ayan. Tapos, double-click natin yung mtext ng pangalan muna ninyo. Okay, itong surname hanggang sa middle initial lang,
paki-highlight lang sila. And then, select field dito sa taas. Ayan, field. Ayan. Tapos, piliin natin si author. Tapos, ang format ay uppercase. So, ibig sabihin, lahat ay all capital letters. Okay lang natin. Ayan. So, magiging ganyan itsura niya. Okay. Tapos, enter na lang natin to. Enter para bumaba yung student number. Ayan. Tapos, click ko na sa labas. Ayan. Okay. So, ano ang meron dito? Kaya siya naging dash, dash, dash. Ibig sabihin, wala pa tayong ini-input na pangalan ninyo na author. Okay. So, close block editor lang tayo. Save changes muna. Ayan, may itsura niya. Ha? Ibig sabihin, naka-filled siya. Now, dito sa AutoCAD, meron tayong magagamit para automatic mag-input yung field. So, ito yung tinatawag natin na drawing utilities, which is makikita natin dito sa application menu. Tapos, drawing utilities. Tapos, drawing properties. Ayan. So, drawing properties, diyan natin makikita yung lahat ng tungkol sa ating drawing. Okay. So, drawing properties, punta kayo dito sa summary tab. Yan. Ito ngayon yung gagamitin natin for our title blocks na mga fields. So, kanina, di ba? Ito ay ginamit nating field na author. So, ito yung author na yon. So, for example, lagyan natin Calatrava _ Santiago D. Yan. Tapos, okay natin. So, hindi agad siya mag-generate dito, no? Kasi kailangan natin mag-region. So, RE for region. Ayan. So, lilitaw na yung pangalan niya. So, sabihin, any drawings, any blocks, basta yung field nandoon ito, tapos niligay nyo dito sa AutoCAD file na ito, automatic lilitaw yung pangalan ninyo. Okay? So, pakilagay dito yung pangalan na ninyo ha, para mag-generate agad siya. Okay, next. Yung project title, pwede din natin lagyan yan ng fields na. So, select natin ito. Then, highlight, field. Select natin sa field category yung document. Tapos, select natin title. Tapos, uppercase. Tapos, okay. Yan. So, ito ni magiging itsura niya. Tapos, dito naman sa baba, gamitin natin field pa din. Dito naman is date. Yan, ito, date. Yan. Tapos, ang format nakalagay, ito yung mga available formats, no? Yan. Pero meron akong specific format na papagamit sa inyo. So, select natin sa field category, date and time. Tapos, ang gusto kong format is save date. Yan, save date. Ano purpose ito? Pag save date kasi pinili natin, kada save nyo, kung kailan siya sinave, yun yung date niya. Okay? Pero kung gusto nyo, na kung kailan siya ginawang date, yun yung magiging field niyo for date, pwede din naman. Pero para sa akin, mas safe at mas dali ko ma-check, no? Kung talagang ina-update niyo yung drawing niyo using save date. Okay, so save date tayo, tapos piliin natin yung una yung August, tapos 11, 2026. Pero ayoko ng naka small letters, na gusto ko all caps talaga. So, ang gagawin natin, dito sa date format, dito sa after ng Y, space tayo, tapos %TC1. %TC1. Okay? So, magiging all caps yan. So, okay lang natin. Ayan siya. Automatic. Ayan, diba? Lumitaw na yung na naka-all caps siya. Okay? Sa insert contents here, talagang mano-mano itong ilalagay. Okay? So, leave as it is lang ito. Tapos, itong nasa sheet number sa baba, ito yung babaguhin pa natin. Okay, so select natin tong 100. Tapos, i-select natin siya. Then, field again. I think other system variable. Tapos, C-tab. C-tab. Tapos, uppercase. Tapos, okay. Yan. So, anong ginagawa nito? Kung ano yung currently na nadadetect niyang naka-open dito sa ating mga layouts, yun ang pinapangalan niya. Mamaya maintindihan niyo ang purpose ito. So, close text editor lang tayo. Close block editor. Save changes.
Ayan, so ready na tayo para sa experimentation nito. So for example, gagawa tayo ng panibagong sheet, no? For example, ito, right-click natin to. Ayan. Tapos, for example, rename. Papangalan natin sa kanya, imbis na A3, lagyan natin 101. So, sheet A101. Pagkita nyo dito, tapos region, ayan, automatic na siya. Di ba? Tapos kapag ka nag-copy-paste tayo mamaya, magiging 102 yan, automatic magiging 102 na din yan. Si project title, di pa natin na-update, no? So, dun din siya makikita sa application menu, drawing utilities, tapos drawing properties. Ay, under siya ng subject. So, pakitype lang ito, sample title block. Tapos, okay lang natin. Ayan. Or, ilipat pala natin to. Kasi I think title lang nilagay natin kanina, no? So, title. Ayan, lagay ko lang dito. Tapos, region. Ayun, tama. Doon nga siya dapat ilagay. So, sample title block. So, mag-automatic na siya dyan. So, yun yung mga i-adjust ninyo kapag may bago kayong mga project or plate sa akin, no? Ayan. Pero, ayan, at least napapadali na yung buhay ninyo sa title block pa lang. Now, isa pa sa dapat nating baguhin dito sa layout, no, ni 101, is the page setup manager. 101 at tapos modify natin. Yan. Gagamit tayo ng plot style table. So, si plot style table, automatic yan. Meron ng mga nakaload si AutoCAD sa atin. Okay, for example, kung gusto mo ng may colored siya, ayan, gagamitin mo to. Yan. Meron siyang line weight by object, pwede din siya. Yan. O kaya kung gusto mo monochrome, ito gagamitin mo. Sabihin all black lang siya. Try nga natin. Kung all black lang to, tapos what to plot, layout. So, kasi naka-layout naman na tayo. Preview natin. Ayan. So, yan yung magiging printing niya kapag yun ang ginamit natin. Okay? Pero, monochrome dapat ang nakalagay doon eh. Okay? So, kung hindi siya gumagana, I think kailangan talaga natin gumamit ng sarili natin na pen assignment, no? So, sa pen assignment kasi, meron tayong dalawang ginagamit. Meron tayong STB saka CTB. Yan. Pero ang pinakamadaling gamitin is the CTB. Explain ko sa inyo paano nyo siya gagamitin. So, to convert STB to CTB, punta muna tayo sa command line natin. Then, let's type convert P styles. And convert P styles. At tapos, enter lang natin. Yan, may lalabas dito na warning. Yan. From name plot style daw, or yung STB, magiging color-dependent plot style na tayo, or the CTB. For the name itself, color-dependent, ibig sabihin, kung ano yung kulay, yun yung magiging kapal or line weight ng mga objects natin. Pero kapag ang name, depende sa name na ilalagay mo, yun yung kanyang line weight. Ang tinuturo ko kasi ngayon sa inyo is the basic one, so CTB tayo. So, okay lang natin to. Tapos, para ma-testing natin, pwedeng balik tayo dun sa kanina or Control P na lang. Control P. Tapos, continue to plot single sheet. Isa lang naman yung ite-testingin natin. Okay, so pag tininan nyo yung plot style table ngayon, drop down, iba na yung pangalan. Tapos, lilitaw na dito yung hinahanap ko kanina. Ayan ay yung monochrome.ctb. Kanina wala yan. So, try natin yung monochrome.ctb. Okay, tapos, preview natin. Ayan, yan yung magiging itsura niya. So, nakita niya, di ba? Yung kapal ng lines, yung nipis niya, kita lahat. Okay, so yun yung purpose kung bakit pinapagawan ko kayo ng certain na mga layers nung nakaraan. Now, gagawa tayo na sarili natin na plot style table. So, click natin ito, drop down. Then, pakihanap ninyo itong new. Okay, tapos start from scratch tayo. Then, file name should be all caps, CAD_A. Yan, CAD_A or pwede ding CAD_1. Ano man yung appropriate sa subject natin. Okay, so alin man sa dalawang yan. Tapos, next lang natin. Doon tayo sa plot style table editor. So, click natin yan. Okay, so ito yung CTD na sinasabi natin kanina. So, by color, yung properties ng bawat mga line types natin.
saka yung mga line weights natin. So, itong lahat, kasi may makikita kayo ditong properties na use object colors. Ibig sabihin lang nito, kung makita ni AutoCAD na ang color na ginamit natin ay red, red din talaga ipapakita niya sa printing. Okay? Ang gusto natin, lahat ito ay kulay black. So, sundan niyo yung ginawa ko, no? Hold shift, tapos arrow down, hanggang sa makuha ninyo hanggang 255 na color. Okay? So, dapat lahat sila mas-select. Tapos, yung use object color, gawin natin black lahat. Black lahat. Tapos, grayscale on. So, para kahit black siya, pero kung mga medyo light yung kulay, light yung hue or saturated siya, desaturated, ayan, magiging light din yung pagkaka-project sa kanya ng AutoCAD. Okay, tapos, itong mga next, automatic natin yan. Line type, use object line type. So, susundan niya kung ano yung nilagay natin sa layer. Tapos, adaptive, on. Tapos, use object line weight. Yan. Hayaan muna natin to mga to. Okay? So, mahalaga, nagawa natin silang color black lahat muna. Okay. Next natin, yung hierarchy ng mga ano yung pinakamakapal at ano yung pinakamanipis. Okay. Sa akin, ang pinakamakapal dapat ay yung magenta. Yan, yung pinakamakapal yan. So, use line weight na makapal din. So, for example, I think this should be 0.7. Magenta should be 0.7. Okay. Tapos, 5 should be around 0.5 na 0.5 or 0.6 alin sa dalawang yan. So 0.5 natin yan, 5. Kung naalala niyo yung blue, yun yung kulay ng ating walls. Okay, tapos color green, gawin lang natin tong 0.3. 0.3, so normal lang siya. 0.3, same sa yellow. Yellow should be 0.2 naman to. 0.2. Tapos yung red, 0.3 din siya. Okay. Yung green, gamitin din natin ng 0.3. Pero kung gusto niyo mag 0.2, pwede din naman. Okay. Pero for now, yan na muna yung mga gagalawin natin. And lastly, itong color 8 and color 9. So, line weight natin dito is 0.1 sa color 8. Color 9, ito yung pinaka-light natin. 0.05. Save and close. Tapos, finish natin. Ayan. So, meron tayong CAD_1 or CAD_A.ctb. Now, preview natin kung ano magiging itsura niya. Apply po na muna natin. Apply to layout, then preview. Yan ang magiging itsura niya. Okay, so mas makapal na ngayon ito. No? Kanina, manipis lang yan eh. Yan. Okay, mas makapal na yung magenta natin. At tapos, nag-apply din siya sa mga furniture. Okay, so X muna natin. Tapos, cancel lang natin to, then save natin. Control S para mag-save tayo. So yun na, kompleto na natin itong mga kailangan natin for our drawing template. So ilang tweaks na lang, ito ang gagawin natin. No? So itong 101, right click natin yan. Tapos move or copy. Move or copy. Select natin yung 101. Tapos create copy. Tapos okay. Ayan. So meron tayong 101 tapos meron itong 2 dito. No? Palitan natin ang pangalan. Let's rename this into 102. Enter. Ayan. So, pag kinlik natin to, ayan, dapat nasa 102 din yung, ito, sa kanyang C tab. Ayan, or yung kanyang sheet number. Okay. Gawa pa kayong isa. 103 naman. Ayan. So, wait lang. Right click, tapos move or copy 102, tapos create copy, okay. Right click, rename 103, enter. Pag kinlik natin, dapat, yan, automatic siya magiging 103 na dito.
So kung pareho tayo ng nangyayari, edi congrats, okay na sa inyo itong ginawa natin na mga layout. So bubuksan ko lang ito, okay, kasi di naman kailangan talaga may laman ito. Again, ang ginagawa natin today, it is is a template, no, na isa-save natin siya. So, PS ako para bumalik dito. Control S. Okay, so technically yung lecture 5 natin saka yung DWT or drawing template natin halos pareho. Okay? Pero save niyo lang 'yan. Save niyo lang siya tapos mag export na ako or mag-save as na ako. Yan. Save as. Up natin ng isa. Another one. Tapos AutoCAD files. Templates. Yan. Dito natin siya isa-save na. Yan. Okay. So, unahin na nating palitan yung file type. Baka malimutan natin. So, this is AutoCAD Drawing Template or DWT. Yan. DWT. Okay. So, pagka ginawa nyo siyang drawing template, mapupunta siya dito sa template folder ng inyong AutoCAD root folder. So, hanapin lang natin yung mismong folder natin. Ayan. So, again, dun tayo sa AutoCAD files folder. Tapos, templates folder. Ayan. Tapos, pakisave dito yung, again, template dapat yan, DWT. Ang pangalan niya dapat ay template underscore midterm underscore first name underscore section. Yan. Template underscore midterm underscore first name surname pala muna. Surname underscore first name underscore section. Yan. Lagyan natin dito A3 underscore template. Now, kung tapos na ninyo yung itong ginagawa ko sa inyo na template for A3 template to, next, gawa kayo din ng 20 by 30 naman. So, ang ipapangalan doon, 20x30. Yan. Template, midterm, ayan. So, for example, kaya mo na isave ko muna ito. Save. Ayan. So, yung A3, save natin siya na, ayan, meron tayong template option. Tapos, description, lagay natin dito. CAD A or /1. Sa inyo, CAD 1 yan. Or CAD A, depende sa ano subject ninyo. Sample template for A3 layout with dynamic title block. Ayan, tapos symmetric ang ating measurement. Tapos, save all layers as unreconciled. Okay lang yan. Okay, so na-save na natin siya as DWT. Now, ang next na activity ninyo sa akin or exercise sa akin is gagawa kayo ng 20 by 30, yung kahawig ng nasa inyong magiging major plate, if BT2 man yan or other subject na reference. Okay, tapos, gawin niyo yung process natin dito. So, gagawin niyo siyang title block, tapos gagawin niyo ng fields din yun. Yan. Tapos, automatically, dapat meron na kayo nakalagay dito. Okay? So, pwede nyo itong paghiwalay nga pala. No? Pwede nang ganyan. Pwede ganyan. Ayan. Para sunod-sunod. 101, 102, 103. Tapos, save ka lang ulit. Control S para mag-save. Ayan. So, yung 101, 102, 103, kung 80 yan, 80 dapat yung sukat nito. Pero kung sa exercise na ninyo, 20 by 30, dapat 20 by 30 yan. Now, pag nakagawa na kayo ng 20 by 30, so same procedure lang. So, application menu, save as, tapos make sure na kayo ay naka-DWT, tapos pupunta ulit kayo sa folder nung kanina, sa template folder natin, tapos doon kayo sa file name, ilalagay nyo, 20 by 30 naman siya. Tapos, sisave nyo lang yan. Okay. Now, suppose na magbubukas tayo ng panibagong drawing. Okay, so close ko na to kasi na-save ko naman to kanina. Okay, close ko na din yung properties palette. Ayan. So, for example, mag-new drawing tayo. Ayan. Pag nag-new drawing tayo,
At dahil meron ka ng template, pwede mo lang gamitin yon. Okay? So, browse template tayo. Tapos, select natin ulit yung AutoCAD files, tapos template. O, select nyo na yung ginawa natin kanina. Okay? Now, A3, kung A3 yung magiging project ninyo. Pero kung ang major plate ninyo is 20 by 30, yung pinasave ko kanina na 20 by 30. So, kunyari na lang, ito 20 by 30. Pinabuksan niyo yan, ayan, bubukas siya as another drawing na siya. Ayan, drawing 3 na siya. So, sabihin, ginamit lang siya as template, pero hindi siya yung mismong gagamitin mo. Okay? So, yun yung sabihin ng template. Now, pagpunta ka dito sa model, wala siyang laman. Okay? So, kailangan mo pang mag-save as, or mag-save, tapos, drawing file na siya. Okay? Sana nagigets niyo yung point, no? So, hindi nyo gagamitin itong template, tapos i-edit nyo siya. Hindi. Pagka ikaw ay gagawa na ng mismong drawing, gagamitin mo sa template as your template itself. Yung nga yung purpose ng mga templates. Okay? Kasi iba ginagawa, binubuksan siya as drawing template. No, bubuksan mo siya as new drawing. Yan. Magbabrowse template ka lang. Okay? Tapos, pwede mo din gawin, kung alam mo yung folder mo, buksan mo dun sa may folder mismo yung template mo, no? Yan. Kunyari na lang, ang template ko is here. Buksan ko na sa Windows Explorer. Yan. For example, ito yung template. Yan. Pwede ko yung double click yan, DWT file. Yan. Pag binuksan ko yan, ayan, magbubukas din siya as another drawing file na siya. Okay? So, lagi niyong babantayan, no, kung naka-drawing file kayo or naka-DWT. Kasi pag DWT ang nabubuksan ninyo, yan, na-edit niyo siya as DWT, magkakamali kayo kasi iisipin ng AutoCAD, ang binabago niya lang ay isang template, hindi yung mismong drawing project file. Okay? So, be mindful of that, kung ano yung binubuksan ninyo. Okay? So, wag din ninyo i-drag and drop dito kasi ma-edit niyo siya as template. Pwede lang double click. Ayan. Tapos isipin niya, ginagamit pala yung template na ito para gumawa ka ng panibagong project mo. Okay, so kung nakagawa na kayo niyan, so close ko lang muna ito. Yan. Kasi ang magiging ending natin dito sa series na ito is meron pa tayong another playlist na papanoorin ninyo. Ito yung Dynamic Blocks AutoCAD Tutorials na series. Okay, so yung mga blocks na pinagawa ko sa inyo, yung furniture, yung fixture, door, window, even the columns, ayan, gagawan natin yan ng dynamic blocks. So, bibigay ko na lang yung mga instructions either via MS Teams or via Canvas. Pero, para magkaroon na kayo ng glimpse, yung ending nitong videos nito is drafting floor plan on AutoCAD. Yung mabilisang paggawa ng floor plan. Pero, architecturally pleasing na siya. Ito yung itsura niya. Yan. Okay, so pagka tinapos niyan, pwede niyo siyang i-print as PDF. Yan ang isasabit niyo sa akin. No? PDF file na siya, yung ending ninyo. Tapos, depende sa magiging output natin, baka pwede din natin siyang ipa-plot as digital blueprint. So, ibibigay ko yung instructions later on.